Mapagpalang umaga po sa atin. Pagbati po mula dito sa Door of Faith, District 9, Kuwait. Sa pangunguna po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. At sa pangunguna po ng ating pastor na itinalaga po sa bansang ito, Pastor Mark Dikila. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. Bago tayo magpasimula, tayo muna ay umawit sa ating Panginoon at magpuri. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Umawit tayo mga kapatid. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyan pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyan pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti at tunay na dakila.
po. Tayo'y magpuri sa buhay na Diyos. Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. We worship your name, O God. We lift up your name. We magnify you, Lord. We glorify you, O God. Itinataas kayo ng iyong mga anak, Panginoon, na sa mga oras na ito, walang ibang makita, kundi ang gawa po ninyo, Jesus, sa mga buhay ng bawat isa. Dahil tunay na dakila kayo, Lord, bumabago ng mga buhay na makasalanan, kagaya po namin. At ngayon ay ginagamit ninyo, Lord, sa iyong kaharian. Kaya purihin kayo, maitaas kayo lagi, Lord, sa buhay ng iyong mga anak na pinili at tinawag ninyo, Lord, para sa iyong kaluwalhatian. At maitaas kayo, at kayo po ang laging makita sa aming mga buhay. Salamat, salamat, salamat po. Sige po, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, lubos po yung aming pasasalamat at pagpupuri po. Salamat po at sa pagpisan po ng Santong Espiritu. Sa mga oras na ito, Lord, hinihingi namin ang pagsama, ang pagkilos at pagpisan ninyo, Lord. Lord, minsan pa po, anuman po ang nakita ninyo sa iyong lingkod, sa iyong mga anak, Lord God, na pagkukulang at pagkakasala, Lord, linisin niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo, Lord God. Dahil ang totoo, Lord, hindi kami karapat-dapat, Lord, na gamitin man lang sa iyong hallelujah gawain. Ngunit salamat po, Jesus. Ang isang gaya po namin na makasalanan, binago ninyo, Lord. Mula nung kami po'y nakipag-isa at hinipo ninyo, Lord. Salamat sa gawa ninyo, Jesus. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, inaangkin namin ang paglilinis, hallelujah, ang pagpatawad po sa bawat isa, Panginoon, na umaamin na kami nagkukulang. Kaya, Lord, sa mensahe po na ibababa po sa mga oras na ito, samahan niyo po ang inyong abang lingkod, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita sa ikakatibay po ng iyong katawan. Kami po yun, Lord, na mga mananampalataya na tinipo ninyo, Lord. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, wala kaming ibang nanaisin, Lord, kundi mapakinggan po ang mensahe ninyo, Panginoon, na nang sa ganon sa buong araw na ito, lalo na sa bansang Pilipinas, bago kami anumang gagawin ng bawat isa, magtrabaho anuman, Panginoon, kami po'y, hallelujah, pinakain nyo na ng pagkaing spiritual, Panginoon. Puno na po kami, Lord, bago kami humakbang sa buong araw na ito. Kaya salamat po. Ang oras na ito, Panginoon, ay para sa iyo. Maitaas kayo lagi. Hallelujah, maitanghal kayo. Sige po, minsan pa, magpuri tayo sa buhay na Diyos. Purihin kayo, Lord. Purihin kayo. Maitaas kayo. Maitanghal kayo. Walang ibang pangalang maitaas sa silong ng langit, kundi ang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesucristo. All the highest praises, all the adoration, all the glory, honor, and power, we bring back to you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat po'y tumugon ng amen and amen. Sa Diyos ang papuri po. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. At patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. At samahan niyo po ako sa panalangin. At patuloy po nating maparangalan at madakila ang kalalagayan ng ating Panginoon doon sa trono niya. Kaya hallelujah. Sige po, tayo po manalangin muli. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na nasa langit, minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na kami po ay binigyan mo muli, Panginoon, ng isang magandang umaga, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, ay ang nagiging kagalakan namin, Panginoon, ay ang iyong salita, Panginoon, na siyang nagbibigay, Panginoon, ng tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon, na siyang lumalapit, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo, na siyang dakila at siyang nagbigay ng buhay para sa aming mga makasalanan. Kaya Lord, salamat po sa buhay na ito, Panginoon. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod, Panginoon, na may karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo. At alam ko po, O Diyos, na ang buhay namin ito, Panginoon, ay walang kabuluhan kung kami po hiwalay, Panginoon, sa gawa po ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, na makikindig ng iyong mga salita, O Diyos, maging ang iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy, Lord, na kami po ay magkaroon lagi, Panginoon, ng tunay na pakikiniig, Panginoon, sa dakilang lumikha po sa amin. Kaya salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen and amen.
Purihin po ang ating Panginoon at patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po magsipagbukulat sa Book of Galatia. Alam po natin na ang Book of Galatia, ang mensahe po dyan ay yung the Gospel of Freedom. Alam natin na yung kalayaan ay nadyan po sa Book of Galatia. Ang po yung sulat ng ating Apostol Pablo. Kaya po babasahin ko po yung Galatia 1-5. Doon po muna tayo, titingnan natin kung ano po yung sinabi po ng ating Apostol Pablo. Sabi po dito, mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito, ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao. Ang sabi po dyan, sa tao o sa pamamagitan ng tao, ang sabi po, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ang Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Mahal kong mga kapatid sa mga iglesia dyan sa Galatia, sabi po ni Apostol Pablo, ang sabi po, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Alam po naman natin na ngayon yung kasalukuyang mundo natin ay talagang makikita na po natin na magkabila-kabila ay nakikita na po natin yung mga nangyayari. Amen. Kaya sa 5 po, ang sabi po dyan, purihin natin ang ating Panginoon magpakailan paman, ang ating Diyos magpakailan paman. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon dahil alam po natin yung sulat po ng ating Apostol Pablo dito po sa Book of Galatia. Ang sabi nga po dito, iisa lang ang magandang balita. Kaya nga noong ang Apostol Pablo ay nagkaproblema po ang lugar po ng Galatia dahil yung kanyang itinuturo sa kanila, yung makatotohanan salita ng Diyos ay nakita po natin na yung itinuturo po ng ating Apostol Pablo ay meron pong sumingit. Kumbaga sa meron pong mga tao na nangaral din, na Jesus din ang ipinangaral, pero salungat sa turo po ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito sa Galatia 1:6, sa chapter 1, verse 6, ang sabi po dito, nagtataka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Totoo nga po yan na marami po sa atin na tayo po ay nanggaling po sa mga salita na kung saan ay kayang bumago talaga ng buhay ng isang tao. Kaya lang po, doon sa tinanggap natin na yon ay minsan kapag po tayo sa social media, nakikita po natin yung social media ay talagang isang bagay na kung saan ay yan po ay nakakahadlang din sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi marami tayong nakikita dyan na mga salita rin ng Diyos pero hiwalay doon sa tunay na magandang balita ng katotohanan. Kaya kung makikita po natin sa buhay, sa kasalukuyang mundong ito, marami po talaga ang tumatalikod o mga ayaw nang magpatuloy dahil doon sa mga bagay na nakikita nila. Dahil alam natin na ang mundong ito ay pawasak pero hindi nila naisip na ang mundong ito ay yung mga lingkod ng Diyos, yung mga tunay na pinili ng Panginoon na siya naglilingkod, yung po yung tunay na bibigyan ng Diyos ng kahalagahan pagdating ng panahon. At kung makikita po natin, ang sabi ko nga dito, ang problema nga dito, yun nga po yung sinasabi ko na magbibigay po dito sa Galatia. Ang sabi po dito, you cannot separate the person of Christ from the message of work of Christ. Ang sabi po dyan, hindi po pwedeng, hindi po yung ihiwalay natin yung katauhan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga mensahe at gawain ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung makikita po natin na ang sabi po ni Apostol Pablo doon sa Galatia 3:1, sa Galatia chapter 3, verse 1, tingnan po natin.
Ang sabi po dyan, ano ba naman kayong mga taga-Galacia? Hindi ba kayo makaintindi? Sa ibang salin po dyan, ang sabi po dyan, yung hangal. Ang sabi po dyan, bakit kayo naniniwala sa mga nanliling lang sa inyo? Hindi ba't na malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Kaya nga po sa panahon natin ngayon na tayo po ay nakita po natin yung paglilingkod natin bilang tayo po ay mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, minsan po yung iba ay talagang makikita po natin na malayo, lumalayo pa doon sa tunay na magandang balita ng katotohanan, doon sa naririnig nilang magandang balita ng katotohanan na walang iba kundi ang ipinapakilala natin sa kanila ay yung magandang balita ng katotohanan, yun po yung ating Panginoong Jesucristo na siya pong nagbigay ng buhay sa atin, mga makasalanan. Pero ang kahulugan po kasi na nakalimutan na ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi nga, mayroong mga marami naniniwala hanggang sa paniniwala lang, pero dito sa pagsunod, doon po nating makikita yung paniniwala. Talagang nadyan po lahat. May pananampalataya po lahat ang tao. Sasabi nga po natin, lahat ay may pananampalataya. Ang problema po, doon po tayo sa obey. Doon po sa pagsunod, doon po kakaunti na yung nakakasunod. Dahil saan po? Dahil ang magandang balita ng katotohanan ay kinalimutan na nila. Kundi yung mga bagay na nakikita nila sa social media o yung narinig nila na maganda lang sa kanilang tenga, yung po yung nagsisilbi nilang binibigyan ng pansin, hindi po yung mga bagay na kapag po sila nakikinig ng mensahe ng Panginoon, na kapag sila tinamaan, yun po ang kadalasan na problema po ng isang mananampalataya, na mahina pa po yung kanyang tinanggap na pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, na mabilis nilang talikuran yung mga bagay na kung saan pagka nakarinig sila ng mga bagay na matindi at tumama sa kanila, ay talaga namang minsan ay hindi na nating makita sa church. Nung una, nakikita natin napakaganda, nagpupuri sa Panginoon, kasabay natin silang umaawit sa Panginoon, pero ang nangyayari sa bandang huli ay nawawala na po dahil nakakarinig sila ng isang magandang balita na kung saan ay binibigyan ng Panginoon ng isang tunay na ang mananampalataya ay tumatanggap ng isang mensahe na kung saan na kahit tamaan ka pa ng mensaheng iyon, ayon ay tatanggapin mo. Yun po ay hindi po sa halimbawa na ikaw gumagawa ng mga hindi magaganda, kundi yun po ay tunay na pagtutuwid po sa atin. Kaya nga po dito po sa Galacia, talagang makikita po natin na talagang napakabigat. Kaya nga po sabi ko nga sa inyo, ang sabi ko po dito, if you get the gospel wrong, ang sabi po dito, everything else in your life will go wrong. Ang sabi po doon. Kaya nga po, kapag mali yung tanggap natin na magandang balita, lahat po yan sa buong buhay natin mali ang ating magiging katuturan o yung turo na makikita natin. Kasi nga po, nakikita natin yung ating sarili sa social media, yung mga bagay na narinig natin, talagang yung ating puso naantig. Pero kapag nakarinig ka na sermon ng pastor na matindi, ay hindi na maipinta yung ating mga sarili, yung ating mga mukha, lalo-lalo na minsan, nakayuko na lang at iba na yung ginagawa. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa mga lingkod po ng Panginoon na nagbibigay po ng mga mensahe na mabibigat. Tanggapin na lang po natin dahil ang salita po ng Diyos hindi po yan nangungusinti. Ang salita po ng Diyos, yan po ay nagtutuwid. Kaya nga po kung titingnan po natin sa Galacia, tingnan po natin sa Galacia chapter 1, 8 hanggang 9. Dito po ay isang napakabigat na sabi po dito, 8 hanggang 9 po. Sumpain nawa ng Diyos ang sinumang kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa sa ipangangaral namin sa inyo. Sa verse 9 po,
Sinabi na namin sa inyo, sabi po ni Apostol Pablo, sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, isang bagay na sira po sa pananampalataya ng isang mga lingkod ng Panginoon o yung mga tumanggap na ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay iwasan po lagi natin na tayo po ay laging nakababad doon po sa social media. Talagang marami po tayong makikita dyan para yung ating pananampalataya ay unti-unti lumalayo sa Panginoon. Kaya ang gagawin lang po natin, tayo po ay laging magbabad sa salita ng Diyos para makita po natin kung ano po yung ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi maliban na talaga tayo po ay hindi nagbababad o hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, yun po yung mga bagay na talagang makapagpapalayo sa atin ng Diyos. Pero kung tayo po ay nakababad o tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos, makikita po natin na hindi po tayo kayang dalhin ng social media yan o hindi tayong dalhin ng kaaway sa mga bagay na gusto nila, kundi sa mga bagay na kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya makikita po natin yung buhay natin, yung sarili natin na kung bakit tayo ay pinili at tinawag ng Panginoon para po tayo po ay makarinig lagi ng mensahe ng Panginoon na siya pong nagbabigay sa atin ng karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Sapagkat kung sasabihin po natin talagang marami pa pong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos sapagkat tunay nga kasi na ang salita ng Diyos ay mahirap intindihin sa mga taong wala po sa Espiritu. Kaya nga po ang Espiritu ng Panginoon kapag nasa iyo na yan, ipapaunawa sa atin ng Panginoon kung ano yung kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya nga po kung makikita niyo po, sabi nga po dito, kahit kalit-liitan letra ng salita ng Diyos, yun po ay napakahalaga sa atin mga buhay bilang po tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya titingnan po ulit natin kung ano po yung saan galing talaga yung gospel. Saan nagmula? Di ba sa Diyos nagmula yon ang gospel. Amen. Kaya nga po kung titingnan natin, ito po ang gospel. Ang gospel ay hindi tungkol sa kung ano ang dapat natin gawin, kundi tungkol kay Kristo at sa ginawa niya sa krus para sa atin. Yun po yung gospel. Hindi po yung ating mga gawa, kundi po yung ating mga ginagawa. Kundi yung ginawa lang po ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin, doon sa krus. Kaya kung iisipin po natin, lagi po tayong tumingin sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Fix your eyes unto Jesus. Sinabi po yan sa Hebreo 12:2. Kaya nga po lagi dapat ang ating puso, ang ating isipan, kapag po tayo ay gumagawa sa Panginoon, wag po nating haluan ng mga bagay na tayo po ay maano yung ating isipan. Ituon po lagi natin yung ating pag-iisip doon sa mga bagay na kung saan tayo po ay malulugod sa atin ang Panginoon. Hindi po ang Panginoon ay dapat nating laging binibigyan ng problema natin, mga problema. Kaya tayo po ay magpasalamat lagi sa Panginoon dahil totoo na ang Panginoon ay laging nadyan lang sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ay laging nagpapaalala sa atin sapagkat tunay na may kahulugan ng buhay natin kapag ang inuuna natin ay ang salita ng Diyos. Sabi nga po ng aming tagapanguna, narinig ko sa kanya yung kapag iniredeem mo ang salita ng Diyos o inuna mo yung church, i-redeem ng Panginoon higit yung pamilya mo. Kaya minsan, yun po ang hindi maunawaan ng tao kapag nakakarinig ng salita ng Diyos at tumama na agad sa Kanya, ay para na po tayo lang tanggulay na para gusto na natin makaalis doon sa kinauupuan natin para wag lang natin marinig yung tayo sinasabi natin pinatatamaan tayo. Hindi po ganon. Napakaganda po ng salita ng Diyos para ituwid ang isang tao. Kaya nga po sa Book of Galatia makikita po natin yung kung paano si Apostol Pablo ay nagbigay talaga, sinabi niya na ang mga taga Galatia sa 3:1 ay talagang hindi makaintindi. Kasi nga nakarinig sila ng ibang turo na ay tinuturo din naman ang Panginoong Hesus. Kaya lang salungat doon sa mga turo na ipinapangaral po ng ating Apostol Pablo. Kaya kung makikita po natin, napakaganda po ng isang bagay na kung saan ilagi po natin i-straight yung ating sarili
sa salita po ng Panginoon. Kung ano po yung narinig natin, lalo-lalo po sa ating mga tagapanguna, hindi po tayo ilalayo yan sa mga bagay na kung saan ay tayo po ay mahihiwalay sa salita ng Diyos. Kundi darating po ang panahon, yun po ay magagamit natin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, dahil totoo na ang salita po ng Diyos lamang ang nakapagbabago ng buhay ng tao. Wala na pong iba. Kasi kung ang salita po ng Diyos ay hindi nakapagbabago ng buhay ng tao, ano po tayo ngayon sa kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon? Kaya nga po napakabuti ng Panginoon kung titingnan po natin na kung bakit sinabi ko po yon, dahil sa buhay namin na malayo kami sa pamilya namin, pero nandito po kami, nagagalak po kami lagi na nakikinig, na makarinig lagi ng salita ng Diyos. At alam po namin, yun po yung nagiging silbing kagalakan namin, na kami po lagi makarinig. Kung ano man po yung aming mga narinig, tumama man po yung sa amin, basta ang nasa isip at puso namin, itinutuwid lagi kami ng salita ng Diyos. Hindi po kasi kayang baluktutin ang salita ng Diyos, sapagkat tunay na may kapangyarihan ang salita ng Diyos na bumago ng isang buhay ng tao. Higit sa lahat, yung hindi pa po na tunay na sumampalataya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, maraming naniniwala. Marami talagang naniniwala. Siguro, sabihin na natin, 99% yung naniniwala, pero 1% lang yung mga sumusunod. Kasi nga, ang tunay na lingkod ng Panginoon o tunay na kakilala sa ating Panginoong Hesus ay tunay nga na nagtatalaga yan ng buhay. Hindi inaalis yung sarili niya, kundi inilalapit niya lalo yung buhay niya para hindi mapahamak. Alam natin na kapag ang isang tao na bilang tayo po ay kumilahan sa Panginoon at tayo tumalikod, ay matindi po yung ating haharapin pagdating ng panahon. Baka alalahanin po natin lagi yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo bilang tayo po ay binago doon sa kalalagayan na kung saan tayo po ay nasa kasalanan. Pero tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita po natin na, ang sabi ko nga po dito, ano ang point ng section na to? Ipakita na yung authority ni Pablo. Yun ang pinanggalingan ng gospel na itinuturo niya ay si Kristo mismo. Galing sa Diyos, hindi sa tao. Para ito ng gospel ni Kristo, kaya nga kung meron man gospel na salungat dito, hindi dapat pakinggan. O kung meron man gawan, hindi ayon dito, dapat natin sawayin. Totoo nga po yun. Kapag nakita po natin na yung mga aral na salungat po sa aral po ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po yun, kung tayo po talaga ay nakapagbabasa o nagbibigay halaga sa salita ng Diyos, kailangan po natin sawayin yun kasi ang salita po ng Diyos talagang kailangan makikita po natin yung tunay na kahulugan ng katotohanan ng magandang balita. Ang maipakilala lamang yung ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya nga po siya po ay namatay. Yan po yung gospel. Tingnan niyo po, ito po yung gospel. Siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At siya po ay muling babalik pagdating ng panahon. Para saan po? Para po sa atin na mga pinili niya. Kaya purihin po ang salita ng Diyos. At alam ko po, sa kaunting mensaheng ito, ay alam ko po na kayo po ay nabigyan ko ng isang tunay na kahulugan ng buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga po, kung makikita po natin dito, kailangan po tayo ay meron po tayong freedom to live by the Spirit at meron po tayong freedom to love. Kaya may kalayaan tayo. Kung tingnan po natin sa Galatia 5:13. Diyan po tayo magtatapos. Ang sabi po dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, ang sabi po rito, mga kapatid, magmahalang kayo't magtulungan. Yan po ang sabi. Huwag po natin gagamitin yung ibinigay sa atin ng Diyos na kalayaan para po sa pagnanasa po ng ating laman. Gamitin po natin
Sa halip, magmahalan po tayo at magtulungan sa tulong po ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na may kahulugan ng buhay natin. Sabi nga sa inyo, ang kalayaan yan, binigyan po tayo ng ating Panginoon, hindi po para gamitin sa mundong ito na tayo po ay bumalik doon sa dati nating gawa. Kundi binigyan po tayo ng kalayaan ng ating Panginoon para po ipangaral ang magandang balita ng katotohanan at ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tumubos ng ating mga kasalanan at siyang magbibigay ng buhay na walang hanggan po sa atin. Kaya purihin po ang ating Panginoon at alam ko po sa buhay po natin bilang po tayo mga mananampalataya, ang tunay po na talagang sumusunod sa Panginoon ay tunay nga na nagmamahal sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang mga utos. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga na may kahulugan po yung buhay namin, Panginoon, sapagkat kilala ka na namin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay tunay nga na nagpapakilala ka pa po sa amin, Panginoon. Dahil alam po namin, marami po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Pero ang dulo ng Panginoon ay hanggang doon lang po, Panginoon, na sila po'y nananampalataya, pero hanggang doon lang po yung Panginoon. Wala naman pong pagsunod. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay nahubog ng salita, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na tinuturo, Panginoon, ay ang kami po ay makasunod sa kalooban mo, Panginoon, at wala pong pag-aalinlangan, Panginoon, sapagkat tunay nga, O Diyos, na kapag po kami, Panginoon, ay nagbigay, Panginoon, ng buhay, kailangan po namin italaga yung bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Wala po kami mga plano, Panginoon, kundi yung mga plano mo, Panginoon, ang siyang masusunod sa aming buhay. Kaya tunay nga, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay nagbibigay, Panginoon, ng isang karangalan, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo, dahil nakita namin, Panginoon, kung ano yung ginawa niya, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Kaya kung marami po, Panginoon, ang aming madadala, Panginoon, ng mga kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Alam po namin na libo-libo, Panginoon, ang magkakasiyahang anghel dyan sa langit na bayan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, dahil alam ko po, salamat po sa paggamit mo, Panginoon, at napalakas namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, sa mga nanonood sa live, Lord. Salamat po, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, sa Pastor Mark, Panginoon, hallelujah, sa lugar po dito sa Kuwait, Panginoon, sa aming pong Pastor Luis, Panginoon, at alam po namin, O Diyos, na sa buhay nila, Panginoon, kaya po kami narito, O Diyos, at nagtagumpay po rin kami, Panginoon, sa aming buhay na ito dahil sa magandang balita ng katotohanan na narinig namin, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, at alam po namin, siyang po ang naghubog sa amin ang magandang balitang iyan, Panginoon, ng aming Panginoong Jesucristo, na siya nagbibigay ng buhay, Panginoon. At alam ko po, Diyos, sa aming buhay dito sa pananampalataya namin sa lugar po ng Kuwait, Lord, sama-sama po kaming nananalangin sa buong district, Panginoon, ng Door of Faith, O Diyos. Hallelujah. Simula sa District 1 hanggang sa District 9, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iisang katawan, Panginoon, ay magkaisa, Panginoon. Ang aming ulo, Panginoon, ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo lamang, O Diyos. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Wala na po kaming masasabi sa iyo, O Diyos, sapagkat ang iyong Espiritu, Panginoon, ay ibinigay mo na sa amin, Panginoon, upang laging magpaalala sa amin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na tama, Panginoon, at tama na ikaw ay malulugod, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At alam ko po, Diyos, sa buhay pananampalataya, Panginoon, marami pong pagdadaanan, Panginoon. Hallelujah. At alam po namin yan, Panginoon, dahil yan po, Panginoon, ay nakita na namin, Panginoon, simula pa nung una, Panginoon, sa mga tagapanguna namin, O Diyos. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng lahat ng kapasturan, Panginoon, na nangangaral ng magandang balita, Panginoon, at ang matuwid, Panginoon, na katotohanan lamang, Panginoon, ay ang ipakilala lamang, Panginoon,
ang aming Panginoong Jesucristo o Diyos. Kaya Lord, salamat po Panginoon sa buhay na ito. Salamat po Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pasasalamat Panginoon ay sa tanging pangalan lang po ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless you all. To God alone be the glory.